Sa pangatlong pagkakataon nga po mga idol sa exhibition at official game ng Olympics, magkakaharap muli ang Team USA at ang Serbia sa darating na semifinal sa August 9 alas 3 ng madaling araw. Yes mga idol, rematch na naman nga ito sa pagitan ng super team ng Amerika at ng Serbia na pinangungunahan ni Nikola Jokic. As of now, 2-0 na ang kanilang head-to-head record pabor sa USA matapos nila itong tambakan sa nakalipas na laban. Ngunit ayon sa naging pahayag ni Lebron, bagamat natalo nila ang Serbia ng dalawang magkasunod na beses, hindi nga po nila dapat maliitin since alam nga po nila sobrang desperado itong makabawi. Kaya asahan na nga po nilang ipapakita nito ang full potential. Napansin rin naman na mas gumanda na nga daw po ang plays ng Serbia, lalo na ang defense sa pagkapanalo nito sa Australia. Kaya maging si Stephen Curry nagsabi kailangan muli talaga nilang i-pressure at hindi gawing komportable ang main man na si Nikola Jokic, gayong kapag napigilan nila ito, magkakaroon sila ng mas malaking tsansang manalo at umabot sa gold medal match. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at ngayong Paris Olympics at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, kahit man busy si Lebron sa pagkuha ng gintong medalya sa ginaganap na Olympics, parati rin naman itong ina-update ang mga ginagawang move ng front office ng Lakers, lalo na ni Rob Pelinka. Sa katunayan, pabor rin naman ito sa naging request noon ng kanyang head coach na si JJ Redick na kumuha ng bagong sentro. Yes mga idol, maging si Lebron gustong magkaroon ng kanilang team ng bago at mas maaasahan na big man. Mismo ang dating NBA superstar na rin naman na si DeMarcus Cousins ang nagsabi, tama nga siya sa naging suggestion noon kay Rob Pelinka na kumuha sila ng bagong legit na sentro para maibalik muli si Anthony Davis sa 4. Kung inyo ang napansin sa mga laro ng USA sa Olympics, mas nag-i-excel at mas dominante lalo si Davis kapag naglalaro ito ng 4 at may kasama siyang isang big man na hahawak ng kanilang center position. Kaya kapag ginawa at ginaya ito ng Lakers, sigurado nga po na mas magiging competitive sila next season. Sa kabilang banda, sa pagbasok nga po ng pangalawang buwan ng free agency, nananatili rin naman nga po si Brandon Ingram sa mga players na posibleng ma-trade since patapos na ang kanyang kontrata. Ang problema, base sa inilabas na balita ng isang insider, napakalimitado na lamang ng market para kay Ingram. Ibig sabihin, wala nga pong teams ang gustong kumuha sa kanyang serbisyo at sa kanyang napakalaking kontrata. Kaya sa kanya, dyan palang mga idol, napilitan na lamang ang Pelicans na panatilihin ito. Nagkasundo na rin naman ang kampo ni Ingram at ng Pelicans na hindi siya ma-trade at magiging parte pa rin ito ng kanilang team sa regular season. Pero kung sakali man nga pong gawin nila ito, kailangan rin naman nga po nilang ibigay sa kanya ang hinihingi nitong bagong extension na umaabot ng $45 to $50 million kada taon, dahil kung hindi, tuluyan na nga itong magiging isang ganap na free agent at hindi nga po nila siya mapapakinabangan bilang trade asset. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa Olympics. Siyempre, bisitahin at i-follow nyo na ang ating Facebook page, J-Zone TV.